Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna ng balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasukata sa inyong aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari ang Radyo Pilipinas News. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sang Huwebes, Septyembre 18, tuig 2025. Ako ang inyong tagpalita, Junel Baclay. Nagkaroon sa aton balantayan kag mainit nga mga pangulong dinalan. Alyansa sa mga transport group sa Iloilo hindi magupod sa nationwide transport strike. Anong kabarangay sa siyudad sa Iloilo ginbaha? LMP Iloilo suportado ang maidid nga independent nga investigasyon sa mga irregularidad sa mga proyekto. Duha ka pagbugas ang abo na balhag sa Bulkan Kanlaon. Yellow alert status ginpagawas ang NGCP, magapataas ang kuryente sa bulan sa Setyembre. Mga mangungumas ang palay sa Antique nakabakal sang benting bigas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:03 sa aga kagkaroon sa detalye sa ato mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. Alyansa sa mga transport group sa Iloilo hindi magupod sa pagapatigayonon nga nationwide transport strike. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita, wala sang dapat kangawa ng mga pasahero na din magupod sa untat biyahe makatapos ang Western Visayas Alliance of Transport Cooperative and Corporation Incorporated. Ginpahayag ni Cheryl Songano, Presidente sa WBA-CTTI sa press con na ginpatawag sa alyansa sa mga transport co-op, wala sila sa pagsuporta sa panawagan sa untat biyahe bangod makabig counterproductive ang lihok na disbentaha sa operators, drivers kag mga commuters. Ginpasalig naman sa grupo sa WBTC atop kag ikaw DTC kag iban pa nga full force sa ilang mga unit sa pagbiyahe adto may masakyan ng mga pasahero. Ginpasalamatan man ni ICTT Mo Chief Darico Garbanzo sa mga transport co-op sa ila pagulikid sa mga pasahero. Matandaan nga 3 ka adlaw nga ginpanawagan sa Manila kag Piston ang untat biyahe. Panghalos naman hindi inyo mabatyagan sa syudad sa Iloilo bawod kalabanan ang miyembro na sa kooperatiba. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Anom ka mga barangay sa syudad sa Iloilo ang ginbaha kasunod sa pagtupas ng ulan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Hope Turchante. Sa reports ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, anong kabarangay ang ginbaha bangod sa pagbubo sa madamol nga ulan sa syudad sang Iloilo. Nakip sa mga ginbaha among Oñate de Leon sa atubang sang Happy Homes padulong sa St. Peter, Taft North Zone 1 to 4 kag PHHC Block 17 to Block 28 Phase 1 sa distrito sang Mandurriao. Samtang sa distrito naman sang Haro, ginbaha ang Kalubihan, Desamparados kag Balantang. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpagawas ang pahayag ang League of Municipalities of the Philippines, Iloilo Province, may kaangtanan sa padayon nga investigasyon sa mga irregularidad sa national kag lokal nga mga proyekto. So sa LMP Iloilo, suportado nila ang direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr.
nga maghiwat sang maid-id nga investigasyon nga wala sang ginadampigan kag hilway nga fact-finding investigation. Siling sang chapter sa ini katikang para mapabaskog ang pagsalig sang publiko sa national kag lokal nga panghimanwa. Ginreaffirman sang chapter mga prinsipyo sang good governance sa paghimo sang ilang mga mandato bilang public servants, partikular sa transparency, accountability, participatory governance, effectiveness and efficiency kag empowered local governance. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Duha ka pagbugas ang abo na balhag sa kanlaon Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. sa detalye sang balita. Nakabalhag sang 60 ka volcanic earthquake sa Bulkang Kanlaon ng FIVOC sa sulod sang 24 oras lamang nga monitoring. Nagsugod ang isip sang FIVOC sang alas 12 sang aga sang Setyembre 16 tubtob alas 12 sang aga sang Setyembre 17. Magluwas diri nakapagwa man sang sulfur dioxide ang bulkan nga naglabot sa 1,500 tons kada adlaw sang Setyembre 16. Sa karon nagapabilin sa alert level 2 ang Bulkang Kanlaon sa Negros. Hugot nga ginadilian ang pagsulod sa 4 km permanent danger zone kag ang paglupad sang eroplano sa baba sang aktibo nga bulkan. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginapahibalo sa mga ama konsumidor sa More Electric Power Corporation sa ginapaabot nga pagsaka sa presyo sang kuryente sa bulan sang Setyembre matapos ang yellow alert status sa ginpagwa sang National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP sang Agosto. Madumduman nga naglabot sa 4 ka mga yellow alert status sa Visayas Grid ang napagwa sang NGCP sa tong August 1 to 6. Rason na pagsaka sang presyo sang kuryente ang mabatyagan sa bugos nga Western Visayas kag hindi lamang sa syudad sang Iloilo. Patay ni Mr. Miel Parcon, Vice President for Corporate Energy Sourcing and Regulatory Affairs sa More Power, na nagpagwa sang yellow alert status ng NGCP kung nagmubuang supply margin kung ipanggid sa pinakanako nga generating unit sa grid. Buot silingon sini, naganipis ang supply sa grid kung ipanggid sa demand sang kuryente. Ginakuha pa sa Luzon, Negros ug Mindanao ang iban nga supply sa Panay Island. Manumduman nga sa Agosto 5, na-record ang manipis nga supply sa kuryente kung ikumpara sa demand. Yara sa 2,528 megawatts ang kuryente nga ginasupply sa mga konsumidor, samtang 2,475 megawatts ang konsumo, kung sa diin yara lang sa 53 megawatts ang margin na makabig critical. Nagpagawa man ang DOH ang kompirmasyon na mayara sing 14 ka mga generation facilities kabahin ang coal plants nga nag-offline. Gindugang pa ni Parcon nga More Power sa distribution utility nga nagabakal sang kuryente agad may supply sa mga konsumidor. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga mangunguma sang palay sa Antique nakabakal sang bending bigas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Hope Turuchante. Nakabakal sa benteng bigas o kung 20 pesos kada kilo nga bugas sa NFA San Jose ang mga mangungumas ang palay sa Antique. Suno kay Sunny Guangco, Agricultural Program Coordinating Officer sa Antique, ang mga kwalipikado nga benepisyaryo ang mga mangungumas ang palay kag nagatrabaho sa bukid nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Lakip diri ang RSBSA registered nga mga mangungumas ang palay nga may ginauma nga duta nga may sukat nga 2 ka hektarya panubo kag RSBSA registered nga mga nagatrabaho sa bukid. Ang kada benepisyaryo sarang makabakal sang napulo ka kilo nga bugas. Para maka-avail dapat magdala sang RSBSA ID, QR code, kaiban pa nga mga valid ID nga gina-issue sang gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpatigayon sa clearing operation ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ang Tigbawan matapos na may natumba nga puno sa dalan sa sitio Bulukawi, Barangay Bagakay, Tigbawan, Iloilo. Ginduligan sang MDRRMO Tigbawan. Mga opisyalis ng barangay at mga residente agad madasig na magakas ang puno sa dalanon. Wala naman sa record ni nasamaran ang MDRRMO sa nasambit nga insidente. Nagpasalamat ang MDRRMO Tigbawan sa tanan nga nagbulig para makakas ang natumba nga puno sang dalan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City Infrastructure Coordination Committee gintukod paagi sa Executive Order 84 nga ginpapanaog ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita, nagpapanaog sa Executive Order number 84 series of 2025 sa Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga nagatukod sa Iloilo City Infrastructure Coordination Committee.
Tinutuyo sini mapasiguro nga may koordinasyon at tanan ng mga proyekto nga ginahimo sa siyudad sa Iloilo National man o kung lokal agud mangin klaro, maayo ang plano kag wala sang pag-usik sang pondo. Ang executive order ang magapasiguro nga organisado ang mga proyekto, transparent and accountable ang mga ahensya sa pagpatuman sa proyekto santo sa plano, budget kag fund source. Maghatag man ni proteksyon sa mga pumuluyo kag sa palibot sa diin mayaras ang hiwaton nga konsultasyon antes mag-umpisa ang trabaho. Ang komitibang pamunuan sa alkalde, co-chairpersons naman ang regional director sa DPWH, inarka mga miyembro sa City Engineers Office, Legal Office, TTMO, City Planning, City Architect, City Enro, kag Office of the Building Official. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kamusta ni Mayor Malin Hulipas sa Banwasang Leon ang mga residente nga napektuhan sa padayon nga pagulan sa Barangay Buga, Leon, Iloilo. Pila ka mga residente ang nagkalaguba ang balay matapos matiphag ang duta nga ginatindugan sang ilang mga puluyan. Sa pagbisita sang alkalde, gininspeksyon man niya ang footbridge sa diin, ginbutangan anay sang temporaryo nga taytay agud magamit sa mga residente. Ginpasiguro ni Hulipas nga nakahanda ang lokal nga panguluhan nga magbulig sa mga napektuhan nga residente kag padayon nila ginamonitor ang sitwasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naka-alerto ang MDRRMO Tubungan sa baha kag landslide nga posibleng madulot sa malain nga panahon. Suno kay MDRRMO Tubungan Head Zoilo Gargaritano, 24/7 nga nagabantay ang palatapan agud makaresponde gilayon sa mga insidente sa barangay. Sang damlag lang isa ka landslide na nagluntad sa barangay Lanag Norte sa diin natiphag ang duta sa tubang sa eskwelahan kag natabunan ang drainage. Matapos ang baha nagpatigayon ang MDRRMO Tubungan sang clearing operation. Padayon man ang masangkad nga information dissemination sang MDRRMO sa mga barangay para mapasiguro ang regular nga inspeksyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Irrigators Association sa Banwasang Uton naglunsar sang programa sa palay buying kag rice trading. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita ni JP Hermas. Ginunsar sa Macabito Irrigators Association Incorporated ang palay buying and rice trading program matapos nga nagbaton sa 300,000 pesos nga kapital gikan sa National Irrigation Administration o NIA. Ang asosasyon gikan sa Beta Norte Uton ang isa sa 5 ka Irrigators Association nga napilian nga magpatuman sa programa. Pinaagi sa programa sa NIA ang asosasyon mahimo na nga magbakal sa mga bag-ong ani nga palay halin sa mga mangungaw kung miyembro sini bilang panibagong nga income generating opportunity. Nabluan nga sa karon ang market price ang palay yara lang sa 13 pesos kada kilo apang ang Macabito IA magabakal sa ang palay sa balor nga 13 pesos kag 50 centimos kada kilo. Magluwas sa paghatag sa mga pasilidad pang irigasyon ang NIA padayon sa pagbuling pataas ang kita sa mga manghuma agud mapagadhagan ang kapigaduhon. Para sa Bagong Pilipinas, JP Havas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City Mayor Treñas ginkondinar ang pagkaulamid sa isa ka traffic enforcer sa extortion activity. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita, ginmanduan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas si Iloilo City Traffic Transportation Management Office Head Retired Colonel Odorico Garbanzos na magkooperar sa kapulisan sa pag-imbestigar sa ginapaso ni extortion na ginkalumiran sa isa ka traffic enforcer na nakpan sa entrapment operation. Suno sa alkalde, ginakondinar sini ang naman nasay isang pagpangilkil nga ginaligar kay moan sa nadakpan ng enforcer sa distrito sa Lapas bagay ang ginkatismaya sa alkalde. Lubang pa sa alkalde nga hindi pagtolerahon sa Iloilo City Government ang buhat sa nadakpan na personnel na nagapati ini nga hindi naman ini makaguba sa mga dedikado nga tinawo sa TTMO nga padayon sa pagserbisyo sa tampad sa ila katungdanan. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hinimutig sa F. Guria Construction Incorporated ang pagkadalahig sa ilang kumpanya sa kontrobersya may kantanan sa proyekto sa Western Visayas Medical Center. Sa opisyal na payag sa kumpanya, ang firm wala nakaintra o kung nakapartisipar sa anuman nga hindi husto nga kasugtanan, may kantanan sa proyekto sa WVMC. Ang mga nagalaptang istorya wala sang kamaturan kag makaguba sa ila reputasyon. Mabasog yung panginwala sang firm ang mga aligasyon kaya nagapabilin ng komitido nga proteksyonan ang integridad sa ila kumpanya batok sa mga luyag maguba
sang ila reputasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mayor Ronnie Dadivas nagpagwa sang EO nga nagamando sang koordinasyon, clearances kag inspeksyon sa mga proyekto sang DPWH sa Rojas City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita. So nagapadayon nga mainit nga investigasyon sa mga kapalpakan sa mga infrastructure projects sa pungsod sa Rojas City, Capiz, ginmando na ang koordinasyon, pagsumiter sang plano sa proyekto, pagkuha sa building permits kag zoning clearances, kag inspeksyon sa tanan nga proyekto nga ginapatuman sa Department of Public Works and Highways. Ang executive order ginpapanaog ni Mayor Ronnie Dadivas agud siguraduhon ang transparency kag accountability sa mga proyekto sa syudad. Nakabutang sa EO sang alkalde nga ang DPWH kinahanglan man nga regular nga magsumite sang status o progress report sa mga ginapatuman nga proyekto agud masiguro nga nakaangay sa husto nga standard ang mga ini. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Agad mapabaskog pa ang tobacco control sa Borotac-Viejo ginlunsar sang lokal nga panguluhan ang mas ligon nga Borotac-non kontra sigarilyo, isa ka anti-smoking policy-making initiative sang Banwa. Nagapati si Borotac-Viejo Mayor Nilo Tupas nga sa pagbinuligay sang pribado o pampubliko nga sektor mapangapinan ang komunidad kontra sa mga peligro dala sang sigarilyo nga malabot sing mas maayo nga healthy ang mga Borotac-non. Ang launching gintambuan sa mga opisyales, health advocates kag community partners kaupod sang LGU, ang Provincial Health Office, Trans and Western Visayas kag Governor Nilo Tupas Senior District Hospital na Hall of Famer sa Department of Health Red Orchid kag Tobacco Control Leadership Award. Tuyon man sang LGU nga maamendara na ordinansa sa tobacco control sa lugar kag pananglit matigayon, makasalig ang LGU nga ipatuman ang mga smoke-free policies pinaagi sa husto nga law enforcement. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Accreditation on wheels gindala sang DOT Region 6 and Negros Occidental. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita ni Hope Torichan. Gindala sa Department of Tourism Region 6 ang iya sining Accreditation on Wheels program sa Negros Occidental bilang kabahin sa Tourism Week celebration sa probinsya. Katuyuan sang lihok nga mapahapos ang accreditation process para sa mga tourism stakeholders sa Negros Occidental. Pinaagi sa programa sa rang makaproseso ang mga tourism establishment kag industry players ang ila aplikasyon, renewal kag iban pa nga requirements direkta mismo sa venue. Ang Accreditation on Wheels ginahiwat sa Ayala Malls Capital Central sa Bacolod City tubtob Setyembre 20. Sunod sa DOT, importante ang DOT accreditation bangod ginasiguro sini ang mga tourism enterprises nagasunod sa national quality kag service standards. Ginapabaskog man sini ang customer confidence sa mga tourism industry sa Western Visayas kag Negros Island region. Sakop sa programa ang mga primary tourism establishments kaangay sa hotels, resorts, tourist inns, pension houses, travel and tour agencies, tour operators, transport services, MICE facilities kag tour guides, kag secondary tourism establishments kaangay naman sa restaurants, agri-tourism farms, souvenir and pasalubong centers, spas, wellness facilities, theme parks, kag iban pa nga tourism-related enterprises. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga community projects ang kalahisid sa Haniway ginbisitahan ni DSWD Secretary Gatchalian. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Serenieta. Gimbisitahan ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian ang duha sa mga community project na ginpatuman sa Kalahi-Seeds program sa Haniway, Iloilo. Gimpahayag ni Secretary Gatchalian na sa iya pagbisita sa mga proyekto sa Kalahi-Seeds, luyang niya rantawon ang naging impact sa proyekto sa Pumuluyo, kagkabayan man ini sa mando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga bisitahon ang mga malayo na lugar sa Pilipinas, kag tumuron kung ano pa ang mga proyekto ng kinahanglanon sa mga komunidad.
Una nga gimbisitahan sa Tiglikom ang ginconstruct sa 2004 nga masobra sa 1.6 milyones pesos nga RCDG Bridge sa Barangay Karinggangan. Sa paghuman sa proyekto, may 168 ka panimalay ang nakabenepisyo. Isa sa naghatag sa iya testimonya ang community volunteer nga si Hena Epalita. Pangagag ni Epalita nga antes na human ang proyekto, nag-ubra sa tulay ang pumuluyo gamit ang kahoy para lang nga makatabok halin sa banwa sa nganiway padulong sa ila panimalay ang mga pumuluyo. Ging pakigbayman ni Epalita nga mabudlay para sa ila nga pumuluyo ang magtabok sang una ilabi na konting gululan kag mabudlay man para sa mga maruma nga magdala sang ila produkto sa merkado. Samtang gimbisitahan man ni Secretary Gatchalian ang nahuman nga hanging footbridge sa Sitio Bulao, Barangay Kuyot, Haniway nga ginpatuman sa 2004 balaba sobra sa 4 milyones pesos. Nakabenepisyo ang 601 ka household gikan sa mga barangay sa Kuyot kag Kalmay. Isa ang banwa sa Haniway sa mga LGU sa rehiyon nga aktibo nga nagapatuman sa Kalayusuds program hanipa sa 2003. Naglabot na karon sa masobrang 196 million pesos ang grant nga nahatag sa munisipalidad para sa pagkumpleto sa 205 ka community project nga nakabenepisyo ang masobra sa 62,000 nga panimalay. Para sa Bagong Pilipinas, Gwen Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. During operation sa volcanic debris nagikan sa Kanlaon ang nagapadayon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni JP Nagapadayon ng clearing operation sa mga volcanic debris halin sa Bulkan Kalaon sa Barangay Biak na Bato sa Castillana, Negros Occidental. Ang operasyon, personal nga gininspeksyon ni Negros Occidental Governor Jose Eugenio Lacson kadungan sa iya pagtambong sa pagsinapol sa Bangkalaon Natural Park on MKNP Protected Area Management Board Committee. Ana tipon nga mabato kag duta halin sa Bulkan Kalaon sa mga creek ang ginakabig tabangdanan sa mga nabalhag na pagbaha sa mga komunidad sa banwa sang La Castillana. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kadiwa na nga Pangulo sa Bago nakatipon sa masobra 100,000 pesos na kita sa isa lang kaadlaw. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nagapanumbalik sa balita si JP Herbas. Nangin ba dinalagon ang ginbuksan nga kadiwa ng Pangulo sa Bago City, Negros Occidental sa Septyembre 16. Ang isa kadlaw nga aktibidad na katipon sa masobra 109,000 pesos nga kita. Ang kadiwa ng Pangulo sa Bago, ginpasakupan sa 31 kalukal nga mangungag kag magagmay nga negosyante nga nagpasunayag sa ilang mga preska nga ani kag produkto. Ang mataas kag kita isa kapamatod sa mabakod nga support sa publiko sa mga lokal nga produkto. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dindayaw ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pagpasar sa probinsya sa Iloilo sa Provincial Ordinance 2025-336 nga nagadeklara sa pagsangkada ikatatlo nga Miyerkules ng Setyembre kada tuig bilang Community Driven Development o kon CDD Day sa Iloilo. Pahayag sang Tiglikom nga ang probinsya sa Iloilo ang labing una nga LGU sa pungsod nga may kaugalingon nga CDD Day. Dinapit nga bisita si Gatchalian sa launching sang probinsya kahapon nga adlaw Setyembre 17. Kaupod ni Gatchalian, si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Nagpabutsyagban sa pagkalipay ang Tiglikom. Mahugin highlight sa selebrasyon ng probinsya ang 3 ka programa ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, Kapit Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive Integrated Delivery of Social Services o Kalahi SID, Sustainable Livelihood Program nga tanan nga CDD ang ginpabaskog pinaagi sa suhestyon nga rekomendasyon sa mga pumuluyo. Sa bayan sa probinsya, gin-reaffirm ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang commitment sa probinsya sa pagpatuman sa Kalahi Seeds Project. Nagtambong man sa launching si DSWD Field Office 6 Regional Director Joselito Estember, kaupod ang personnel sa DSWD Field Office 6, Iloilo Vice Governor Lian Dibuque, Provincial Administrator Dr. Raul Banyas, kag pila ka municipal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Duha ka mga ARB nagikan sa Kapis kag Iloilo ang nagdaog sa Gawad Agrario 2025. Sa detalyes ang balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. JP Herbas. Ginpangunbulahan sa Department of Agrarian Reform Western Visayas ang kadalagaan sa Iguaca Agrarian Reform Beneficiary Organization
o kon Arbo sa rehiyon sa Gawad Agrario 2025 Search for the Most Outstanding Women and Men ARBs and Most Progressive Arbos o ARCs. Giningadan nga Most Progressive Arbo ang Agsirab Multipurpose Cooperative sang kapis sa medium category kag ang Gintapagin Agrarian Reform Cooperative sa Iloilo sa small category. Sulod sa Dar Western Visayas Anuaga Kooperatiba, naghatag sa dugog sa rehiyon kay nagaserbe nga pamatuod sa kung paano nagbago ang agrarian reform sector pinagi sa pagbiligal sa mga arbo kag gobyerno. Ang pagkilala ginbaton sa mga tiglabasang duha ka organisasyon kag personal nga gidaho ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag Bar Secretary Conrado M. Estrella III sa awarding ceremony sa Metro Manila sang nagligad nga simana. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Walo ka opisina sa gobyerno sa Western Visayas nagbaton sa Prime HRM Bronze Award. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Ginbadunggan bilang Prime HRM Bronze Awardee sa karumatuig nga pasidugog sa Civil Service Commission o kung CSC ang walo ka opisina sa gobyerno sa rehiyon. Hindi ang Department of Education, DepEd Schools Division of Antique, DepEd Schools Division of Escalante City, Western Visayas Medical Center, Municipal Government of Buenavista Guimaras, City Government of Iloilo, Municipal Government of Dao Capiz, Department of Health Western Visayas Center for Health Development, kag Department of Science and Technology Western Visayas. Ang Prime HRM Bronze Award pagkilalang ginahatag sa Civil Service Commission sa mga ahensya nga nakalabot sa mga maturity level 2 indicators sa tanan nga human resource management areas nga ginalakipan sa recruitment, selection and placement, performance management, learning and development, kag rewards and recognition. Bilang incentive ang mga awardees, ginatagan sa CSC sa otoridad na mag-aproba sa appointment subject sa post-audit, exemption sa Section 96 sa 27 Omnibus Rules and Appointment and other human resource action, discount sa mga training, kag conference, kag iban pa. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga pumuluyo sa Alimudyan nagpaindis-indis sa pagrara sang kararaw. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Nagpaindis-indis ang anong kapartisipante sa pagrarasang kararaw nga kabahin sang pahampang sang Banwa sang Alimudyan para sa ila kapistahan. Sunod sa Ledip Office sang Banwa, katuyuan sa aktibidad ni ipakita ang kinaadman, abilidad kag maid-id nga proseso sa paghimo sang kararaw. Ginlantaw sa paindis-indis ang kalimpyo kag kalidad sang produkto. Nagdaog sa kompetisyon si Maylene Bantonores sang Barangay Bagsakan. Nagpangadua naman si Sylvie Andicoy sang Dalid. Kag sa ikatlo nga pwesto amo si Herminia Gansha sang Barangay Piandaan Norte. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Western Visayas Startup Fest 2025 pormal na nga nagsugod. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Pagkatapos ang madinalagon nga RSTW 2025 sang nagligad niya semana, Western Visayas Startup Fest 2025 naman ang ginbuksan sa Department of Science and Technology Region 6, katuwang ang Department of Trade and Industry, Department of Information and Communications Technology, Department of Economy, Planning and Development, Philippine Chamber of Commerce and Industry, Ascentech Expo PH, kag Umwad Western Visayas. Ang festival ginhiwat sa Iloilo Convention Center nga may tema Shaping a Vibrant Future for the Region's Startup Ecosystem. Sa diin sarang masaksihan ng mga exhibit, paindis-indis kag dialogo tuhoy sa mga inobasyon sa negosyo. Katuyuan sa Startup Festival na pabaskugon pa ang negosyo kag inobasyon sa bilog nga rehiyon. Nangin highlight sa opening ceremony ang paglunsar sang Regional Action Plan for Startup Development para sa tuig 2025 tubtub 2030. Nagtambong sa kahiwatan ng pila ka mga matagas na opisyal sang DOST, lakip na sanday DOST Undersecretary for Regional Operations Dr. Sancho Maburang kag Dr. Lea Buendia nga Undersecretary sa Research and Development. Ara man sa opening si DOST 6 Regional Director, Engineer Rowan Helonga. Magalawig tubtub Setyembre 20 ang Startup Fest 2025 sa Iloilo Convention Center. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:30 sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kagi nyo nabatian ang detalye sa mga nagapauna nga balita sa pagpangalagad sa Radyo Pilipinas News sa buong adlaw sa Webes, September 18, 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Ako nagid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga, Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.